Praise the Lord. Hallelujah. Sarap magpuri sa Panginoon. Can you say amen? Amen! Amen. Hallelujah. At tunay nga po na tawag po dyan, pag tayo po'y nagkakaisa in spirit, masarap talagang sumamba sa Diyos, mga kapatid. Alam niyo po ba yung mga awitin na yan? Yan po ay pagsamba natin sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. At ako po ay nagpapasalamat sa Lord sa umaga po ito, mga kapatid. At sa muli ay makapaghayag po ng mabubuting balita ng Panginoon sa bawat isa po sa inyo. At alam ko naman po na ang bawat isa ay nakahanda na. Amen po ba, mga kapatid? Amen. At sabi nga po, sa pag-aawitan po natin, ay nabubuksan po ang durungawan ng kaligtaan at ibubuhos ng Diyos yung kanya pong mga biyaya, yung kanyang grasya. At higit sa lahat, yung kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Amen po? Wala pong ibang itinataas sa lagot na ito, kundi ang ating Diyos na buhay, hindi ang pastor, hindi ang mga worship leader, kundi ang Diyos na buhay. Amen po? Amen. Kaya sabi nga po doon, sukdulang biyaya ng Diyos. Alam niyo po ba, mga kapatid, yung paglilingkod natin sa Diyos, yan po ay biyaya niya lang. Amen? Yan po ay grasya lang ng Diyos. Binigay sa atin na magkaroon po tayo ng pagkakataon na maglingkod sa Diyos. Kaya yung biyaya na yan, na paglilingkod sa Diyos, ay huwag po nating pababayaan. Amen po? Amen. Salamat sa Lord. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin all about sa patungkol po sa pananalangin, mga kapatid. At binigyan po ako ng topic sa all about iwasan po natin na hindi tayo manalangin sa Diyos. Sino dito ang nanalangin bago umalis ng kanilang tahanan? Amen. Glory to God. Kaninang gabi, bago matulog. Amen. At bago matulog ng umaga, pagkagising, sino nanalangin? Amen. Glory to God. At napakabuti ng Panginoon na tayo po ay patuloy na dumadalangin sa Panginoon. Dahil ito po ay isang mahalaga sa isang buhay Kristiyano, mga kapatid, ang pananalangin. Amen? At ngayon, ay bibigyan ko po yan ng tema. Pakibaba, kapatid. Okay. Breakthrough from physical limitations. Kung titingnan po natin, Pastor, ano man po yung kinalaman niya sa pananalangin? Na magkaroon ng breakthrough sa mga limitasyon ng ating, itong physical na ito, mga kapatid. Paano, Pastor? Wala naman kinalaman sa pananalangin yan. Mamaya, mga kapatid, makikita po natin kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At ngayon, tayo po ay sandaling yumuko at manalangin at hingin po natin ang basbas, patuloy, at ang pagkilos ng ating Panginoon Jesus. Father God, hallelujah. Kami po, O Diyos, ay nagpupuri sa muli sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa umaga po ito, O Diyos. Salamat, hallelujah, sa iyong mga sukdulang biyaya, Panginoon. At ito, O Diyos, namin paglilingkod sa inyo ay biyaya po ito, Panginoon. Father God, sa mga oras na ito, kami po, Lord, hallelujah, ay magbubulay-bulay ng iyong mabubuting balita, makikinig ng iyong mga dakilang salita. Hayaan niyo po, Panginoon, hallelujah, sabi mo sa iyong mga dakilang salita na maitanim ito sa mga matatabang lupa, Panginoon, at nang sa gayon, O Diyos, ito po'y tumubo, ito po'y lumago, at ito'y magbunga ng napakadami, Panginoon. Lord, ihanda niyo po yung aming isip, ang aming puso, O Diyos, sa umaga po ito, at hayaan niyo po, Panginoon, ang iyong mga salita, O Diyos, ay patuloy po namin, Panginoon, na manamnam, Lord, hallelujah, ang mga salita mo ito. Basbasan niyo po ito, Diyos, at ako, Diyos, gamitin mo lamang bilang instrumento na mahayag po ang iyong mga salita ayon po sa iyong kalooban. In this we pray, with thanksgiving and adoration, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Okay. At patuloy tayo sa ating pong pagsaliksik ng mga salita ng Panginoon. Yan po ay pinamagatan ko. Pakibasa, mga kapatid. Yan. Pakilakas nga po. Yan. Yan po yung ating pamagat sa umaga pong ito. Limitless. Ibig sabihin, ano? Walang limit, mga kapatid. Okay? Sa pananalangin, dapat walang limitasyon. Okay? At ganoon din sa ating katawan, mga kapatid, magkaroon po ng breakthrough sa ating physical. Kasi sometimes, ang nangyayari po, dahil mahina ang katawan, ayaw nang pumunta saan?
sa mga gawain na may kinalaman po sa pananalangin. Ano ba ang sabi ng salita ng Panginoon? Okay? Rejoice always. Sabi po dyan, pray without ceasing. Give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for us. Mga kapatid, kaya yung pamagat po natin ay limitless. Sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, tayo po ay walang humpay na manalangin. Sabi po dyan, pray without ceasing. Ibig sabihin, walang putol na pagpapanalangin sa Diyos. Pastor, paano naman? Hindi na pala ako pwedeng matulog. Hindi po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Masyado na tayong literal sa Word of God. Ibig sabihin, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, tayo po yung manalangin. Kaya sabi ko, sino nag-pray sa inyo bago pumunta ng church? Marami nag-amen. Bago matulog, marami nag-amen. Bago gumising, marami nag-amen. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag nating limitahan ang pananalangin. Okay? Naintindihan po ba? Word of God mismo ang nagsasalita na tayo dapat ay manalangin ng walang putol-putol. Kasi sad to say, ang nangyayari, mga kapatid, pag medyo okay yung ating kalalagayan sa buhay, nakakalimutan po natin yung Diyos para bang wala na tayong time para mag-pray sa Panginoon. Kaya napaganda po yung naibigay ni Pastora na topic is all about sa pagbibigay po ng panahon sa pananalangin. At ngayon, magkaroon po ng breakthrough. No? Kasi ang Word of God po ay nandiyan na. Ang problema tayo. Nakitindihan po ba tayo, mga kapatid? Ang problema tayo. Yung Word of God ay given na po yan. Ang problema, paano po tayo sumunod? Amen po ba, mga kapatid? Given na po ang Word of God. Tingnan natin. Patuloy po tayo sa ating pag-uusap. Huwag nating pahintulutan ang ating mga sarili na hindi tayo makadalo sa mga prayer gathering. Kasi ang pinag-usapan po natin dito, mga kapatid, ay magkaroon po ng breakthrough. Huwag nating limitahan yung ating sarili sa pagdalo sa mga prayer gathering. Amen po ba, mga kapatid? Ang church po ay maraming ginagawang tawag po dyan, prayer gathering. Kahit tayo man ay napapagod, minsan tayo po nakakaranas ng paghina ng ating katawan at minsan, meron pang mga karamdaman. Pero, dapat wag yan ang maging dahilan para hindi ka pumunta sa mga prayer gathering. Amen po ba, mga kapatid? Sa mga sa mga tawag po dyan, sa mga krusada, sa mga crusade, meron pong tinatawag na patungkol po sa pananalangin. Nagsasama-sama doon para manalangin. At ang iba po doon ay mayroong may karamdaman. Kasi nagdenais po sila na makaranas po ng dakilang himala ng Diyos pag ipinag-pray, mga kapatid. Okay? Ngayon, tayo, bilang isang mananampalataya, huwag nating pahintulutan yung ating mga sarili. Ito kasi yung pinaka-enemy, yung ating sarili. Minsan, ang nagiging problema sa atin, sinisisi natin ang kaaway. Nandiyan na naman kasi yung kaaway, kaya hindi ako nakapunta sa prayer meeting. Pero ang problema, hindi talaga yung diablo. Sino? Tayo yun mga kapatid. Kaya nga magkaroon po ng pagbabago. Magkaroon po ng breakthrough sa ating mga buhay. Hindi ito ang maglilimita, mga kapatid, sa atin para hindi dumalo sa mga pananalangin sama-sama sa church. Amen po ba, mga kapatid? Okay, tanong po ako. Sino po dito ang hindi pa naka-attend ng prayer meeting? Nasa kamay, maliban po doon sa mga bago. Sa mga na-invite pa lang ngayon nakapag-attend ng na Sunday service. Sino pa ang hindi naka-attend ng prayer meeting? Huwag po kayo maya, mga kapatid. Okay? Sa mga hindi pa nakaka-attend, ito na po ang dapat nating pagpunan. Amen po ba? Kasi kung mga kadahilanan, mahina ang katawan kasi pagod, o kaya may mga kadahilanan pang iba, mga kapatid. Sinabi po ng salita ng Panginoon na kailangan tayo po'y dumulog at manalangin. Amen? Hindi lamang sa tahanan mo, kundi mayroon po gawain dito sa simbahan na kailangan natin atinan. At sa mga patay simbi, sa prayer meeting, mga kapatid, dapat tayo po ay maging regular sa pag-attend ng mga prayer gathering. Sino ba ito nag-guys na magkaroon po ng breakthrough paglaya? Mga kapatid, can you say amen? Amen po ba? Magkaroon ng paglaya, mga kapatid.
Tuloy tayo. Ano pong sabi ng salita ng Panginoon? Dito po tayo. Sabi po sa Matthew, chapter 26, verse 36 hanggang 46, mga kapatid. Si Christ mismo ito yung kanya pong kasama dito, yung mga disipulo niya po. Basahin po natin. Maupo muna kayo rito, pupunta ako sa banda roon upang manalangin. Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak na si CBD. Binigyan ko lang po ng konting background, mga kapatid. At sunod, mga kapatid, ano po ang sabi diyan? At sinabi niya sa kanila, para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Dito lang kayo at magpuyat. Ibig sabihin, pag magpupuyat, gabi o araw? Gabi, mga kapatid. Walang araw na nagpupuyat. Overnight yun. Lumayo siya ng kaunti, lumuhod at nanalangin. Sino yun? Si Jesus Christ. Ama ko, kung maaari po ay ilayo ninyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ito po yung pagpapako sa krus ng Kalbaryo. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Ano po ang sunod dyan, mga kapatid? Binilikan ni Jesus ang tatlo niyang tagasunod at dinatnan niya silang natutulog. Ano sabi ni Jesus Christ? Ipagpuyat kayo sa akin, pero nadatnan tulog. Hindi ba talaga kayo makapagpupuyat ng kasama ko kahit isang oras lang? Sinabi niya sa mga disipulo, magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Kaya binigyan po natin ito ng tawag po dito, ng pinakatema na breakthrough from physical limitation, mga kapatid. No? Handang sumunod yung espiritu, ngunit ang laman po ay mahina. Lumayo muli si Jesus at nanalangin, Ama ko, kung kailangan daanan ko o kinakailangan daanan ko ang paghihirap na ito, naway mangyari ang kalooban ninyo. Pagkatapos, muli niyang binalikan ang mga, sabi mo diyan, tagasunod niya. At nadatna na naman niyang silang natutulog dahil antok na sila. Di ba ano ginawa ng mga to? Lumayo si Jesus ay katong pagkakataon. Patong pagkakataon, mga kapatid. At nanalangin. Oh? Nauna niyang panalangin. Binalikan niya ang mga tagasunod niya at sinabi, natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? No. Tingnan ninyo, dumating na ang oras na ako na anak ng tao ay ibibigay sa mga makasalanan. Sabi niya, tayo na, narito na ang taong magtatraidor sa akin. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Diyan po sa passage na yan, mga kapatid, si Jesus Christ mismo ang nagkumbida kanino? Sa mga disipulo. At may tinatawag siyang inner three, yung madalas niyang kinakasama. Kasama po yung 12 na disipulo, mga kapatid, pero mayroon siyang piniling ilan? 3. Base po doon sa ating binasa, mga kapatid, no? Sabi po dyan, maupo muna kayo rito, pumunta ako sa banda roon upang manalangin. Isinama niya si Pedro at ang anak ng dalawang anak ni CBD. Sino po yun? Si John at si James. Kasi si Jesus Christ po kasi, mga kapatid, may 12 disciples at mayroon po siyang inner three, mga kapatid. Nakuha po ba? Ay sa pagdidisipulo, ito po yung ginagawa namin na pattern, mga kapatid. Mayroon ako dinidisipulo doon, pero mayroon po akong pinaka-core, mga kapatid. Para ito mismo, no? Ito mismo yung talagang mag-penetrate para po sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Like, dito po kay Jesus Christ. Sabi ko nga sa kanila, ba't pa tayo magbabasa ng napakaraming libro para magdisipulo? Ito na mismo yung pinaka-pattern ni Jesus Christ kung paano magdisipulo. Amen po ba, mga kapatid? Nandiyan na po sa Biblia, nakasulat na. Kaya ngayong umaga, titingnan po natin, no? Na kailangan tayo bilang isang mananampalataya, i-condition mo ng isip mo, ang puso mo, ang katawan mo, na dapat ako ay dadalo sa mga prayer gathering sa church. Can we say amen? Amen po ba? Kasi base po dun sa ating binasa, mga kapatid, bago tayo dumako doon sa ating mga points, mga kapatid, na yung mga disipulo ay inanyayahan ni Jesus Christ, sabi din, makiisa kayo sa akin, makipagpuyat kayo sa akin para manalangin. Pero anong ginawa ng mga disipulo? Tulog.
Tulog, mga kapatid. No? At binalikan ni Jesus Christ yung kanyang uling pananalangin. At pagbalik na naman sa kalawang pagkakataon, tulog na naman. O, pakikalabit po nga yung katabi, baka tulog yan. Pakitingnan nga po, baka tulog. Kasi alam niyo po mga kapatid, ito, daya ng awa yun eh. Pag may nagsasalita about the Word of God, pag merong natutulog, daya ng kaawa yun. Sabi ni Jesus Christ, tulog pa rin kayo. Gising, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Huwag natin tulugan ang Word of God. Tingin mo na kayo sa akin. Huwag tutulugan ang Word of God. Ang kaaway po, pinapatulog. Experience po namin yan. Sabi ng ulan, mga kapatid, habang kinakas out po yung masamang espiritu, yung kabataan, pinapatulog talaga. Tingin na tingin. No? Yung ibang mga ibang kabataan, kasi wala pa ako that time, na kasi nagkaroon po ng demon possess. Pinag-pray nila, tulog talaga. Tapos pinatawag nila ulit ako, pumunta ako sa bahay na yon, mga kapatid, at sa madaling sabi, pinag-pray. Ay sabi ko, inaano to ng kaaway. Pinapatulog para yung prayer ay hindi marinig. At pag hindi niya narinig, walang saysay yung pananalangin, mga kapatid. Kaya sa madaling sabi, kinas out natin, mga kapatid, yung spirito ng antok. Amen? Hindi yan galing sa Diyos, pag especially the Word of God, during the Word of God. Yan po ay galing sa away. O kaya naman, mahina ngayong katawan. Kaya wala tayong ganang makinig ng salita ng Panginoon. Kaya nga yung ating pinakatema, breakthrough from physical limitation. Mga kapatid. Yung mga disipulo, sabi ni Jesus, manalangin kayo, pero yung kanyang physical mahina. Biblical mismo sinabi ni Jesus Christ, sabi niya, handa ang espiritu, pero ang laman ay mahina. Kaya paano manalangin? Paano makikipagpuyat sa Diyos? O sa ating Panginoon si Kristo? Katulad po sa pagdalo sa mga gawain. Prayer meeting, nagsisimula po ng dito sa inyo, alas 8. 7:30. Mga kapatid, at minsan umabot ng 10, 11. Mapupuyat ka ba nun? Hindi naman siguro, mga kapatid. Pero bakit hindi tayo dumadalo sa prayer meeting? Number 1. Pakibaba, kapatid. Yan, 3 lang po yan. Nilagay ko na dyan, yung madalas ginagawa sa church. Ewan ko lang po kung hindi nyo pa ito maintindihan. Kailangan tayong dumalo sa pagtitipon ng pananalangin. Amen po ba, mga kapatid? Okay. Ano po ang sabi dyan? No? Ano po ang mga benepisyo ng pagdalo sa prayer meeting? Ang pagdalo sa mga prayer gathering ay gampanin ng isang membro ng simbahan o kaya ng isang mananampalataya ni Kristo, at ito ay may mga kalakip na pagpapala. Amen po ba, mga kapatid? Ilagay mo na sa isip mo, sa puso mo. Mga benepisyo ng pagdalo sa prayer meeting. Nagbibigay ng kalakasang espiritual. Amen po ba, mga kapatid? Kasi minsan, di ba, problematika, grabe yung problema mo. At nung ikaw ay dumalo sa pananalangin, mga kapatid, may nag-pray sa'yo. Amen? May tumulong sa'yo sa pananalangin. At dahil doon, mga kapatid, napalakas ang ating spiritual na pamumuhay. Pero kung hindi ka dumalo, nagmukmo ka lang doon sa iyong bahay, at inantay mo na pumunta si pastor para ipag-pray ka, mga kapatid, mali. Dapat, ikaw yung may kailangan, ikaw ang lumapit sa Diyos. Amen po ba? Nakakaintindihan. Ikaw yung pumunta sa mga prayer gathering. Number 1, ito po, sa pag-attend sa prayer meeting. Amen po ba, mga kapatid? Okay? Sa Church Prayer sa Binangonan, sabi ko, yung mga hindi pa nakaka-attend ng prayer meeting, pakiusap, mga kapatid. Pumunta kayo sa church at umattend kayo ng prayer meeting. Kasi marami talagang mga membro pa, hindi pa nakaka-attend ng prayer meeting eh. Lumipas ang 1 taon, lumipas ang 2 taon, hindi nakaka-attend ng prayer meeting. Kaya inuobliga natin ang bawat isa na dalo po kayo sa pananalangin po dito sa church, sa prayer meeting. Nagbibigay kalakasang spiritual. Marami na po ang nakipag-battle. Amen? Sa pamagitan po ng pananalangin dito sa church. Marami na pong iniluhod sa Diyos dito sa church na mga problema, not only sa inyong mga personal problem. Problema ng church, problema ng bayan, problema ng bansang Pilipinas, at problema ng buong mundo, mga kapatid. Ang dami na po na iniluhod dito sa church.
Amen po ba? Kaya ako po'y nagmumumbida sa inyo na umattend po kayo ng prayer meeting. Pastor, mahina po yung katawan ko. Pagod po ako. Minsan ganun po ang nagiging dahilan. Pag masyado natin pinapagod yung ating mga sarili, mga kapatid, pag binasa niyo po ang tawag po dyan, Ecclesiastes, nandun po yung mga payo ni Haring Solomon. Si Solomon po ay isang hari, pinakamatalino hari at pinakamayamang hari. Sabi niya, huwag niyo masyadong ubusin ang oras ninyo sa pagpapagal o sa paghanap ng kayamanan. At pag binasa niyo po yung chapter 8 ng Ecclesiastes, sabi doon, nagpapagal ka, pero yung iba ang magtitinang. Kasi bakit? Pag nagkasakit ka, napagod ka, sino magkikinabang yung may iwan mo? Ito po yung realidad, mga kapatid. Dahil sa pagpapagod mo, sobra-sobra na, hindi ka makatid ng prayer meeting. Kasi pagod ka na. Ang kaso natin, ganun. Pero sinasabi ng salita ng Panginoon, attend tayo sa mga prayer gathering. Amen po ba, mga kapatid? Nagkakaintindihan. Nagbibigay ng kaalaman sa salita ng Diyos. Amen po? Marami po ang natuto ng Word of God sa pag-attend ng prayer meeting. Kasi bakit? Before po yung pananalangin, meron pong exhortation ng salita ng Panginoon. At marami po doon ang natututo. At marami rin po ang natututo na magbahagi ng Word of God. Kasi mayroong ina-assign At nauobligang mag-aral ng salita ng Panginoon kasi ako i-assign ako o naka-assign ako this coming Friday para magpahayag ng salita ng Panginoon. Kaya marami po ang nakapagbibigay po ito ng kaalaman, mga kapatid. No? Sa salita ng Panginoon. Nagtuturo kung paano tayo dumalangin sa Diyos. Amen po ba? Masabi pa po dito, nung makakilala sa Lord talaga, hindi pa ganun marunong manalangin. Pero nung panay attend sa mga prayer gathering, natuto dumalangin. Totoo po ba, mga kapatid? Amen. Totoo yun, mga kapatid. Kasi di naman talaga tayo marunong manalangin Kaya nga may prayer partner dito para yung iba na mga bago ay pinapartneran ng mga matatagal na. Mga matatagal na kumati sa prayer meeting para turuang manalangin. Amen po ba? Ito po kasi yung ginagawa sa prayer meeting. Kasi minsan, para bang iniisip natin, pag pumunta ako doon, nakakaya naman, anong gagawin ko? Ito lang po, mga kapatid, nag-aaral ng Word of God at nananalangin. Amen po. Kaya attend po tayo. Ano pa? Nagbibigay ng tagumpay. Can you say amen? Marami na pong pinagtagumpay ang Lord sa pagdalo po ng pananalangin, mga kapatid. Yung may mga problema, sinolusyonan ng Lord. Sa may mga karamdaman, pinagaling ng Lord. Kasi bakit? Nakipag-battle sa pananalangin. Amen po ba? Kaya marami na po ang pinagtagumpay ng Diyos sa mga uma-attend sa prayer meeting. At isa na po ako doon, mga kapatid. No? Kaya attend po tayo. Nagbibigay ng kagaanan ng kalooban. Marami po ditong naiyak during prayer meeting. Mga kapatid, kasi bakit? Gumagaan yung kalooban. Bigat na. Sabi nga doon, parang magsinukuluman na ng langit Pero salamat sa Lord dahil sa pamagitan po ng pananalangin sa ating Panginoong Jesus, no, gumaan po ang kalooban. Sabi po dyan, at hindi lang po yun, nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Amen po ba? Kaya kayo po ay aking iniimbitahan, kinukumbida na attend po tayo ng prayer meeting. Sino dito ang presente? Maliban po doon sa mga bagong attend ngayon, na umattend ng prayer meeting last Friday. Taas ang kamay. Asan po yung iba? Mga kapatid. Now, kami po ay nagpipray na sa church natin sa Binamona, na darating po ang panahon na ang lahat ng kumati ng Sunday service ay atin po ng prayer meeting, mga kapatid. Yun po yung iniing natin. At ipinapaunawa natin sa kanila. At ngayon din po dito sa inyo po, pinapaunawa ko din po sa inyo sa pamagitan po ng Word of God na attend po kayo ng mga pananalangin. Meron mo bang mawawala? Wala po, mga kapatid. Marami pa ang maidadagdag. Marami, mga kapatid, itong from 1 to 6, ang dami pa dyan Ang dami pa natin yung pwedeng idagdag, mga kapatid. Kaya kayo po ay aking china-challenge. Attend po tayo ng prayer meeting. Pastor, mayroon po akong trabaho sa gabi. Pero hindi naman ata tumatiming dito. No? Kasi minsan marami tayong alibay Pastor, hindi po pwede dahil meron akong ginagawa sa gabi. Ano ba yan ang ginagawa mo sa gabi? Eh, baka tanggalin ng Lord dyan para makattend ka ng prayer meeting. Totoo ba, mga kapatid?
Huwag na nating antayin yung ating mga pinagagawa na nagkakaabala sa pag-attend natin ng mga gawain, saka tayo natin ma-realize na, Lord, hindi na pala ako nang bibigay ng oras sa'yo sa pamagitan ng pananalangin. May lang po yung prayer ng Friday. Ba't naman tayo? Huwag na po katamaran mga kapatid. Huwag nating limitahan yung ating mga sarili. Kasi minsan, Pastor, medyo maambol-ambol, baka maambol na ako, magkasakit ako. Pag ano po yung mindset natin, ganun talaga mangyayari. Pastor, wala naman ako doon na magagawa dahil bago lang ako. Yung pagpunta mo palang mga kapatid, isa na po yun na pagpapala. At yun po ang nagiging isang kamamaranan para ikaw maging consistent sa pagdalo sa mga prayer gathering. One step at a time. Hindi naman sasabihin sa'yo ng pastor, o sige, obligado ka na dapat, lagi ka na dyan. Subukan nyo lang po mga kapatid. Wala po mawawala kung ito po ay itatry po natin. Can you say amen? Amen. Kaya mapalad po ang bawat isa na tayo po ay binibigyan po ng ganitong mga aral para tayo po ay patuloy na makagawa mga kapatid sa gawain po ng Panginoon. Ano pa? Tuloy natin. At alam niyo naman po, mabilis lang po ako mag-preach mga kapatid. Mga benepisyo ng pagdalo sa overnight prayer meeting. Mga kapatid, ang dami talaga. Sino dito ang kumagayad ng overnight prayer meeting? Hindi ko alam kung kailan ito ginawa. Basta meron nabasa ko sa GC. Nakaraan. Nasaan yung mga kamay? Taas ang kamay. Ilan ba kayo? Mga 10. Madami. Salamat sa Lord mga kapatid. May benepisyo. Hindi lang sa pag-attend ng prayer meeting, kundi sa pagdalo sa overnight prayer meeting, mga kapatid. Amen? Number 1, nagkakaroon tayo ng maraming oras para kausapin natin ang Diyos. Amen po mga kapatid? Kasi kung sa tahanan maraming istorbo, kaya hindi ka makapag-pray, attend tayo ng overnight prayer meeting. Minsan 2 beses lang po ito ginagawa o ginaganap sa loob ng 1 taon. O biruin niyo po yun mga kapatid, bihira lang. Pero bakit hindi tayo ma-attend? Bihira lang po pala gawin 1 beses 1 taon. Sa 1 taon po ilang araw? 365 days. Sa 365 days, magbibigay ka ng 1 araw. Grabe mga kapatid. Mindset. Okay? Nakaintindihan po ba? Ito po ay ating pinapag-aralan para magkaroon po tayo ng paglaya, mga kapatid. Amen? Limitless. Huwag limitahan ang ating mga sarili, especially sa ating pagdulog sa Panginoon. Kasi pag overnight po, ang daming oras na pananalangin. Amen po ba? From 9 to 5 a.m. Kaunti lang po din yung word at yung pagpupuri sa Panginoon, pero karamihan po noon ay pananalangin na, mga kapatid. At nagdudulot po ito, mga kapatid, ng maraming benepisyo. Especially, nagkakaroon tayo ng maraming oras para kausapin po ang Panginoon. Amen po ba? Kaya, di ba lang kung kailan pang overnight prayer meeting ulit dito? Kami po ay nagkakandak na naman ulit. Siguro makakaapat kami ngayong taon sa overnight prayer meeting, mga kapatid. Kasi very tawag po dyan, after kami sa pag-pray. Kasi nasubukan po namin sa pamagitan po ng pananalangin, marami pong ginawa ang Diyos na mangiman, mga kapatid. Nag-don't watch kami, nag-prayer and fasting kami, before po pala yun, tatlong sinunod po namin Nag-overnight kami, mga kapatid, at after ng overnight, nag-don't watch kami, sunod-sunod na linggo yun At after ng don't watch po, nag-prayer and fasting din po kami. Sunod-sunod, bali 3 weeks yun mga kapatid. 21 days. Kaya doon sa aming pong group chat, makita niyo po doon, ano po doon, yung prayer sa loob po ng 21 days. Not only sa preparation po ng Thanksgiving anniversary na ating church po sa Binangonan, kundi marami pa, mga kapatid. Kasi nakita namin, kung si Daniel po, mga kapatid, sino ba nakakaalam ng kwento ni Daniel? Baka alam lang natin, hindi siya kinagat ng leon. Minsan ganun lang Opo, Pastor, alam po namin yan. Hindi siya kinain ng leon. Pero prior to that, mga kapatid, merong ginawa si Daniel. Grabe, sabi nga lang, 3 times a day, totoo yun. At higit pa, mga kapatid, dinaan niya po sa pananalangin. At sa pananalangin, nakipag-usap sa kanya si Yahweh. At nalaman niya kung ano po ang kalooban ng Diyos. Amen po? At pinagtagumpay po si Daniel. Yung dream ni Haring Nebuchadnezzar ay
binibigay din sa kanya ng revelation eh. Ipinapakita sa kanya para may paliwanag niya. Biruin niyo po, yung panaginip ni Nikki, nalalaman ko, sino bang tao ang kayang gawin yun kung wala po ang Diyos? Imposible mga kapatid. Pero dahil sa pananalangin po ni Daniel, mga kapatid, ginawa ni Yahweh. Kasi mahalaga po ang pananalangin. Can we say amen? Nagkakaroon tayo ng malalim na relasyon sa Diyos. Amen po mga kapatid. Kasi the more na nagpipray ka sa Panginoon, mas lalalim ang iyong po personal na makikipagrelasyon sa Diyos. Bakit? Madalas mo siyang kinakausap. Marami pong panahon. Maraming oras ang iginuguhol during overnight prayer meeting. Mas lalo mong nakikilala ang Panginoon. Amen po ba? Kaya din tayo ng overnight prayer meeting mga kapatid. Okay? Sinasanay natin ang ating sarili na huwag daigin ng atok during our prayer. O kaya ngayon madalas umatin po sa mga prayer gathering, pag may overnight, ay, okay na yan kasi bakit? Nasanay na po yung aking sarili sa pananalangin. Amen po ba? Tinuturuan natin yung ating sarili na para tayo po ay hindi daigin nung itong physical na katawang ito. Kasi yung mga disipulo, sabi ni Jesus Christ, makipagpuyat kayo sa akin, pero tulog. Mga kapatid, sayang. Sa mga panahon po rin, kailangan ni Jesus Christ na makakasama sa pananalangin. At ang church, at ang bawat church, mga kapatid, ay nangangailangan po ng panalangin ng bawat isa. Amen po ba? Magtulong-tulong tayo sa pananalangin, mga kapatid, para mas lalo natin makita ang mga dakilang gawa ng Diyos at yung ninanais ng Diyos sa ating mga buhay. At ganoon din po sa simbahan. Kaya, magsama-sama tayo madalas, mga kapatid. Meron po dito ina-announce sa GC, sa group chat po ng buong church. Nakatabay naman po kayo doon. Merong overnight prayer meeting. Attend po. Nararanasan natin ang kapuspusan ng banal na espiritu. Totoo yun, mga kapatid. Amen po ba? Minsan din natin may paliwanag yung ginagawa ng Lord eh. Kami po doon, nung madalas po namin ito ginagawa, naging iba po eh. Naging iba yung yung tawag ko dyan, yung buhay ng mga Kristiyanong ito. Mga bago lang sila eh. Kasi ginagawa natin ito, madalas mga kapatid, pananalangin. Yung mapuspos ng banal na espiritu, grabe eh. Nagugulat nga ako, sabi ko, Lord, talagang walang imposible sa'yo. Yung nangyari po doon during the Pentecost, sa Book of Acts chapter 2, mga kapatid, yung mga disipulo, ay habang nananalangin, ay sila po'y napuspos na banal na espiritu. At sabi doon, yung banal na espiritu ay parang hindi lang apoy. At nakapagsalita sila ng iba't ibang wikang mga kapatid. No? What I mean, yung kapuspusan ng banal na espiritu, madalas nating maranasan sa ating paglapit, pagdulog sa Panginoon. Amen po ba? Kaya iniimbitahan ko po kayo mga kapatid. Napatuloy tayong umattend sa mga ganitong gawain para maranasan natin yung kapuspusan ng banal na espiritu. Iba po kasi yung puspos ng banal na espiritong Kristiyano. Amen po. Iba yung nagagawa eh. Si Peter at yung ibang mga disipulo, nung maranasan po nila yung kapuspusan ng banal na espiritu, si Peter, madaanan lang po ng kanyang aninong may karamdaman ay gumagaling. Grabe ang nagagawa nito mga kapatid. Pag tayo po ay filled or baptized of the Holy Spirit, mga kapatid, marami po ang nagagawa. Para bang yung paglilingkod mo sa Lord, Panginoon, gusto ko pang dagdagan. Gusto ko pang maranasan, Lord. Itong paglilingkod na ito na mas mataas na antas, mga kapatid. Nagdi-desire pa tayo. Kasi bakit? Nararanasan natin yung kapuspusan ng banal na espiritu. At alam niyo po, paano natin mararanasan yan? Dalo po kayo ng mga tuwa. At pag na-encounter niyo po si Jesus Christ, kasi siya po yung baptizer ng Holy Spirit, ay si Jesus Christ. Kayo po'y makakaranas po nitong mga kapatid. At magiging iba ang pamumuhay Kristiyano natin. Magiging mas matapang pa tayo. When Peter po, ay sila po at si John, mabautismo ng banal na espiritu. Sa bawat pangangaral ni Peter, 5,000 men ang naliligtas, mga kapatid. Hindi pa kabilang yung mga bata, hindi pa kabilang yung mga babae. Kasi ang binibilang that time, during po sa New Testament, yung era ni Jesus Christ that time, binibilang lang po doon sa kanilang lugar ay yung mga lalaki. Ang mga babae doon, less po, yung kanila pong tawag po dito, gampanin. Okay? Kaya doon, 5,000 sa pangangaral lang ni Peter kumikilala sa Panginoon. At meron pa,
3,000. Grabe mga kapatid. Kasi napuspos sila ng banal na Espiritu. Pero si Peter bago mapuspos ng banal na Espiritu, sino si Peter? Limitado yung kanyang nagagawa. Mga kapatid, takot. Sabi niya, hindi ko kilala yan. Overdead my body, sabi niya. Hindi ko kilala yan, yung Kristo na yan. 3 beses dininay ni Peter si Jesus Christ. Pero nung maranasan ni Peter yung bautismo ng banal na Espiritu, grabe po yung tapang niya. Sabi niya, pwede nyo kami ikulong, pero ang salita ng Diyos kahit kailan, hindi ninyo kayang ikulong. Grabe yung tapang ni Peter mga kapatid. At marami pong ginawang himala ang Diyos sa buhay po ni Peter. Yung isang lumpo sa ng sinagoga, sabi niya doon, nanghingi siya ng limos. Sabi ni Peter, wala kami. Pero ibibigay lang namin kung ano ang meron kami. Ano po yun, mga kapatid? Sa pangalan ni Jesus. Mula sa Diyos. Amen? Nakuha po man natin, at sabi ni Peter, sige, tumayo ka na. Mas sigit po ang naranasan ng lumpo kaysa sa kanyang hinihingi. Kasi bakit? Si Jesus Christ ang gumawa. Mga kapatid. Kaya, hindi ko po kayo tawag po dyan, makokontrol. Pero pag tayo po'y lumapit sa Diyos, mga kapatid, magagawa natin. Amen? Kaya atin po kayo ng mga gawain po sa church na may kinalaman po sa pananalangin. Nagagawa natin ipag-pray ang ating mga mahal sa buhay at ang ibang mga tao, maging ibang mga lugar o maging ang ating buong bansa, mga kapatid. Kasi minsan doon sa ating mga tahanan, hindi natin ito na ipag-pray. Pero dito may mga prayer items na binibigay. Kaya, talagang lumalalim yung ating pananalangin. Hindi na lang lagi ikaw, kundi may concern ka rin sa ibang tao. Bago po yan sa inyong mga mahal sa buhay. Amen po ba? At maging sa ibang mga tao. At maging sa community. And then maging sa ating bansa. Mga kapatid. Kaya ako po'y nagkukumbida sa inyo na dumalaw po tayo ng mga pananalangin at dito sa overnight prayer. Huwag nating lilimitahan yung ating mga sarili. Amen po ba mga kapatid? Kung minsan, akala natin, Lord, baka pumunta ako doon, makakatulog lang ako. Ganun kasi nilagay natin sa isip natin Pero pag nilagay mo sa isip mo, naset na sa iyong mind, Lord, pupunta ako doon, mananalangin ako. Kasi gusto ko, Lord, yung ma-encounter ang iyong dakilang pagkilos. Mga kapatid. Dapat yung bumubuka o lumalabas sa ating mga labi ay mga positibo. Amen? Hindi mga negatibo. Dapat positibo. Bakit? Anak ka ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Amen po? At dahil sa pakatid natin ng mga gawain ito, mga kapatid, mapapalakas po tayo spiritually. Yan po yung katotohanan. Can we say amen? Amen. Ranas na po namin, mga kapatid. During meeting namin, ay sabi ng mga membro sa lugar ng Binangonan, sabi niya, Pastor, hindi natin makakaya yung expenses dyan po sa anniversary. Sabi ko sa kanila, daanin natin sa prayer. Dinan po namin sa prayer, mga kapatid. February pa lang po, nag-start na po yung aming pananalangin. No? Nag-set kami ng January, February, March, April, May, June, July, hanggang August. No, mga kapatid, nandun na po yung aming prayer sa anniversary, mga kapatid. At alam niyo po ba yung pinakita ng Lola Dakila? Yung aming pong pinagkasundan, sige, ito na lang yung ating gagawin, mapapaprint lang tayo ng tarpaulin. Ito yung magiging backdrop natin. Pero alam niyo po ba, 2 weeks before, during our prayer and fasting, mga kapatid, ang Diyos po'y gumawa ng himala. Yung tarpaulin ay napalitan po ng mas maganda. Amen po ba? Kasi bakit? Nanalangin tayo sa Diyos Sabi namin, Lord, ito yung pinagpipray namin, pero mas dakila ang ibinigay ng Diyos, mga kapatid. At ang Lord ay nagbigay ng mga pagpapala. Ginamit ko maraming mga tao, mga membro ng simbahan, para po may provide yung pangailangan po ng ating po Thanksgiving anniversary. Sabi ko, ang budget natin is 80,000. Sabi ng mga saan tayo kukuha, Pastor? Sabi ko, mag-pray tayo sa Panginoon. Kasi may budget ka naman din po kami, pero sabi namin kung natin gagalawin yan, mag-pray tayo sa Panginoon. Sabi ng mga membro, Pastor, papaanin. Yung t-shirt nga, medyo hirap pa kami na mag-provide. Pero ang Lord po, gumawa ng mga himala, mga kapatid. Walang imposible sa kanya. Pero yun po yun, 1 week before po ang anniversary, si Lord po ay gumawa ng mga himala, mga kapatid, na hindi namin naakala. Na marami po ang ginamit ng Lord para po may provide po yung pangangailangan. Sabi ko sa kanila, huwag tayo magsusulisit. Hingin natin ang gabay ng Panginoon. Na may gumamit ang Lord na hindi tayo magsusulisit.
Kasi nag-stick kami dito eh. Sabi ko, tawag niya, hindi naman sa sobrang yung hyper faith tayo, kundi tingnan natin yung kaya gawin ng Panginoon. Sabi ko, wag tayo magsusulisit, kundi mag-pray tayo kung sino yung hihipungin ng Panginoon para magbigay sa kanyang gawain, mga kapatid. Hindi po kami nagsulisit, mga kapatid. Pero alam niyo po, yung kadakilaan ng Panginoon ay pinakita po, pinaranas po sa amin, mga kapatid. At alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, ang Diyos po ay nag-provide. Grabe yung kadakilaan ng Diyos. Sige, palakpakan po natin ng Panginoon, mga kapatid. Kasi natuto po kami. Inaral po namin ang salita ng Panginoon. Madalas si Lord gumagawa ng mga himala sa mga nananalangin, mga kapatid. Si Paul sa New Testament kasama si Silas. During yung kanila pong pagmimisyon, nag-pray sila sa Lord. At alam niyo po, ipinakita na sa kanila ng Diyos kung saan sila magmimisyon na lugar. Sabi ko, Panginoon, kaya din namin itong maranasan. Kasi yung Diyos noon at Diyos ngayon ay walang pinagkaiba. Amen po mga kapatid? At alam niyo po, nagkaroon po ng matibay na pananampalataya, yung mga mananampalataya, kapatiran natin sa Binangonan. Sila po yung mga bago lang, pero naranasan po nila ang kadakilaan ng Panginoon, mga kapatid. At alam niyo po, during our prayer, fasting, overnight, parang ayaw na namin mag-iwahiwalay eh. Gusto pa namin magpuri sa Panginoon, pero sabi ko, hanggang dito lang tayo, dahil may makanya-kanya tayong gampanin, mga kapatid. Kasi nag-i-enjoy tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya ini-encourage ko po kayo sa lahat na dalo tayo ng prayer meeting. Ito mga presente madalas sa prayer meeting, alam po nila yung nararanasan, mga kapatid. No, overnight prayer meeting. Alam po nila kung ano ang nararanasan na kadakilaan po ng Panginoon. Kaya ako po ay patuloy na nagpukumbida sa inyo. The last one, malapit na tayo magtapos, mga kapatid. Mga benepisyo ng pagdalo sa Don't Watch. Nagkakaroon tayo ng disiplina sa ating sarili na gumising ng maaga para manalangin kasama ang kapwa mananampalataya. Mga kapatid, excited. Amen po. Minsan kapag tayong gumising. Pero pag may Don't Watch, Lord, pag-aalisin ko na, kailangan ko nang pumunta sa church para manalangin. Excited po ako, Panginoon, dahil gusto kong maranasan ang presensya mo. Ngayong umaga, ikaw ang aking uunahin. Amen mga kapatid. Hindi yung mga bagay sa mundo. At alam niyo po, dinagdagan pa po namin, nilagay niyo po dyan, yung prayer and fasting. No? Don't watch and prayer and fasting. Mga kapatid, tinuruan sila kung paano po mag-fasting. Kasi sometimes, nagiging problema kung paano po mag-prayer and fasting. Marami kasing kinds of prayer and fasting. Mayroon tinatawag na whole fasting, mayroon tinatawag po na mid-lang, at mayroon tinatawag po na spiritual fasting. Mga kapatid, kaya object fasting na tinatawag. Itinuro, at alam niyo po, marami po ang nagkaroon ng breakthrough. Especially sa mga kabataan. No? Yung mga kabataan, mahilig sa gadget, pero nagkaroon po ng spiritual breakthrough. Yung mga kapatid. At hindi na yung katawan nila inumuna eh. No, hindi na iniisip yung katawan eh, mga kapatid. Kundi mas priority nila yung spiritual na mga gampanin. No? Kaya sabi ko, Lord, salamat Panginoon na itong mga ginagawang ito ay naging isang kalakasan spiritual sa bawat mananampalataya. Patestify ko lang po mga kapatid, maraming kabataan ang nabago. Maraming kabataan ang napalaya dahil po sa ng prayer fasting. Yung hindi kaya mag-fast ng yung tawag po dito, 1 meal, meron pong object fasting. Yung kanila po, kasi sinusulat po eh. Hindi pwede, sabi ko, yung magsasama sa prayer and fasting, hindi pwede na hindi magsulat. Kaya na-record namin, Biblia, notebook, ballpen. You have the journal, isulat nyo doon. Para sabi ko, talagang totoo. O anong oras kayo magpa-fasting, isulat nyo po doon. At nagbigay po kami ng guidance, mga kapatid. At sa biyaya po ng Lord, maraming napalayan ng mga kabataan. Sabi ko, praise the Lord. Dahil bago tumugtong po ang pasukan, iba na po yung mindset nila. Amen? Iba na yung puso nila eh. Kasi na-breakthrough na. Kasi ang aking po kinakatakot, sabi ko, magpapasokan na naman sa mga kabataan. Nadala ito sa pananalangin eh. Binigyan tayo ng wisdom ng Lord. Lord, sabi ko, ang kinakatakot ko, papasok na naman yung mga bata. Ang grabe na naman yung hatak ng sanlibutan. Pero salamat sa Lord, bago magpasokan is coming 29 po, mga kapatid, na bago na. No? At ako'y nagpupuri sa Panginoon at ganoon din po dito na sa mga kabataan. No? At I pray na magawa din po natin ito, mga kapatid. Kasi malaking tulong po ito sa mga kabataan.
Kasi sila talaga yung yung punteriya ng kaaway, mga kapatid. No? Hindi yung sasabi sa mga magulang yan, pero may problema yan. Encounter po namin. Maraming gustong magitin ng buhay, hindi sinasabi ng magulang, pero through prayer, mga kapatid. Yung mga umaattend doon, ipinakita ng Diyos. Habang kami po ay nag-overnight prayer meeting, no, may mga kabataan pala doon na yun sila ay kinakausap na ng masamang espiritu. At ang ibinubulong sa kanila, magpamatay ka. Biruin niyo po yun, umatid ng gawain ng church. Pero yung kaaway, mayroon din palang iniinput sa kanilang kaisipan na hindi tama. At ipinakita ng Diyos, mga kapatid, habang nananalangin kami, siguro na-share ko rin sa inyo, may narinig kami mga boses na nag-iiyak at nagsisigawan. No? At yung ibang mga kabataan natatakot na. At yung iba ay nangihina na. Sabi ko, anong nangyayari? At sa madaling sabi, nag-ipon muna kami yung sa aking core. Sabi ko, may nangyayari hindi maganda. No? At hindi ito tama. Nireveal ng Lord na marami palang kabataan na ginagamos na, ginagambala na ng tao. Hindi alam ng mga magulang. Mga kapatid. Pero salamat sa Lord sa pananalangin, mga kapatid, nagkaroon po ng breakthrough. Kaya, ina-advise ko sa bawat isa sa mga kabataan. Alam niyo po, sa Church Council Binangonan, mas marami po ang kabataan. Pag prayer meeting, nasa 20 po ang kabataan madalas, mga kapatid. Kasi naintindihan nila yung salita ng Panginoon. Kasi sabi nito, generation ito, isa ito sa magiging kapamaraanan para magkaroon ng pagbabago sa lugar ng mahabang parang Binangonan, mga kapatid. Kaya talagang sila po yung aming tinututukan, no? Sabi ko, itong mga kabataan hindi makawala sa paglilingkod sa Panginoon. At sa madaling sabi, nagkaroon po ng breakthrough. Nag-confess yung maraming mga kabataan. At yung iba po ay sa pananalangin, bigla na lang tumutumba. Pero hindi po yun, mga kapatid. Walang ginanap na revival, pero nagkaroon ng revival because doon sa ating pag-praise sa Panginoon. Amen po ba? Kaya mahalaga talaga yung pananalangin. Amen? Huwag natin lilimitahan, mga kapatid. At salamat sa Lord. Maraming may tinatago sa mga magulang. Ang dami pa nila mga dami accounts. Kasi marami silang pinag-post na hindi maganda, hindi makita ng magulang nila. Nireveal ng Lord, mga kapatid. At antimano, sabi ko akin yung mga cellphone ninyo, ipakita nyo sa akin na binubura nyo na ngayon yan. Nagkaroon po ng breakthrough, mga kapatid. Kasi marami na palang tinatago. Pero dahil sa pananalangin, mga kabataan, no, pag may madami account kayo, fake account, erase nyo na, hindi sa Panginoon. Mga kapatid. Okay? At sabi ko, Lord, salamat po. Kung hindi kami nanalangin, malamang yung mga kabataang ito'y nadaya na ng kaaway. Ito po doon, naglalaslas. Eh, sabi ko, Lord, pumatin ng gawa ito, pero ba't naglalaslas? Pinupuntirya ng kaaway. Kasi ang Lord may plano sa mga kabataan. Mga kapatid, sabi, pag-asa ng bayan, pero how come na magiging sila pong hope ng bansa? Kung itong mga kabataan ito, iwala sa presensya ng Panginoon. Pero salamat po sa Lord, mga kapatid, na overcome, nagkaroon po ng breakthrough sa bawat isa. Ganun din po sa mga nanay, marami din palang mabigat ang mga kalooban. Pero dahil sa pananalangin na palaya, nagtitiyakan. Kaya sabi ko, Sir, napakabuti mo, Panginoon. At pinaka-latest po, mga kapatid, na ginawa ng Lord na dakila. Kami po ay meron po tayong feeding program at nagbabahay-bahay po kami. Para umidahin yung kanilang mga nanay. Kasi yung mga bata kilala namin, pero yung mga nanay di namin kilala yung kanilang mga magulang. At ginawa namin, mga kapatid. Last Saturday, before Pantangsin anniversary, sabi isang way para makipag-evangelize tayo. Punta kami sa mga nanay sa Saturday morning. Sinuyod po namin ang lahat ng lugar po doon. No? Nagbahay-bahay doon kami. Pinuntahan yung mga nanay ng mga batang. No? Alam niyo mga kapatid, daming Kristiyano talaga nagtatago. Kasi sila yung Kristiyano pala, pero nagtatago. Matagal nang hindi umaattend ng mga gawain. Nagtatago mga kapatid. Pero sa biyaya ng Lord, idinakot tayo ng Panginoon doon, mga kapatid. May isang lugar, may isang compound, isang buong pamilya, ang dami po nila eh. Pagpunta namin doon, sabi ko parang ibang atmosphere. Sabi ko, maaliwalas, tapos parang yung presensya ng Lord nandoon. No, mga kapatid, habang kinakausap ko yung nanay, dinubumbida ko. Tapos nagbanggit ko ako, sabi ko, alam mo ba, Nay, namimiss ka na ng Lord? Pag sabi ko ng Lord, namimiss ka na ng Panginoon, hinahanap ka ng Diyos. Yung isang nanay po, lumuluha na, umiiyak. At
naramdaman ko yung presence ng Lord. At sabi niya, dati na rin po kami Christian. Sabi ko, kapatid, talagang hinahanap ko ng Lord. At alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, this coming Wednesday, mayroon na pong Bible study sa kanilang tahanan. Sabi ko, wag na natin patagalin. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ko, wag na natin patagalin. Sabi ko sa kanila, mag-conduct na tayo ng Bible study. Anong oras ba kayo available? Sabi niya, Pastor, 4, pwede na kami. Sige, mag-start tayo ng 4 this coming Wednesday. Kaya yung aking Bible study po doon, 2 na sa ng Wednesday. Mga kapatid, 4 hanggang to 6, tapos talo naman po ako 7, dire-diretso. Sabi ko, huwag na natin pakawalan to. At ngayon, nasa church po sila mga kapatid. Kasi pinuntahan ko po ulit kahapon, mga kapatid. Sabi ko doon sa mga kapatiran, pag-follow tayo ulit, puntahan natin ulit itong mga to. Para sabi ko, hindi na makawala. Kaya ang dami po nila. Kaya sabi ko, salamat sa Lord. Kung hindi kami nag-pray, alam niyo po, ginamit yung mga kids, nag-pray kami. Sabi ko, paano natin to? Makuha yung mga nanay kasi suyuri natin. Nag-pray at tinako kami. Marami po marami po yung mga tao talaga na naghahanap ng presensya ng Panginoon. Ang kailangan lang talaga tayo. Amen. Hanapin natin sila at mag-pray po tayo mga kapatid. Madadala yan sa pananalangin. Amen? Madadala sa pananalangin talaga ang lahat ng mga kapatid. Kaya, ini-encourage ko po kayo, no? Itong tatlong ito, dagdagan nyo po ng prayer and fasting. Siguro tawag po dyan, pag wala pang idea sa prayer and fasting, tanong nyo Pastor Ramini, Pastor Joshua about prayer and fasting. Mga kapatid, napakaganda. At yung mga nanay, sabi niya, Pastor, sa una medyo nahirapan kami, pero sabi niya, Pastor, tumapos yung isang araw, 2 araw. Sabi ko, ang sarap pala sa pakiramdam na kinakausap ko ang Lord at ito yung ginagawa mo. Kasi may guidance po sila eh. Nagbigay po kami, sa loob po ng isang araw, dapat magbigay ka sa Lord ng 2, kasi 10% ng 24 hours. Ilan po yun? The 2 hours and 24 minutes. Yun po yung binigay namin. Ito, gagawin natin. Ito ang magiging prayer and fasting ninyo. Kung di nyo kaya isang buo, gawin yung 4, 3. No, pero sabi ko mas magandang buo. At yung iba po yung binuo nila mga kapatid. Especially sa yung mga kasama po sa program sa sa Thanksgiving anniversary. Lahat po sila kasama po sa prayer and fasting. Sabi ko, idulog natin sa Panginoon. Sabi ko yung mga lingkod ng Lord eh. Grabe yung favor ng Lord. Kasi dinulog po nila sa Panginoon at nag-prayer and fasting po sila. At alam niyo po, grabe yung ginawa ng Lord na dakilaki-mala sa buhay nila. Sabi ko, kaya rin gawin ng Diyos yan sa atin. Amen po mga kapatid. Kasi yung Diyos nila at Diyos natin ngayon ay the same. At alam niyo po mga kapatid, yun nga nangyari. Gusto dami mag-testify during prayer meeting last Friday. Sabi ko, hindi natin pwedeng i-accommodate lahat. Kasi sabi ko, hindi na natin magagawa yung pananalangin. Pero sabi ko, the second, kadak tayo ng prayer meeting o kaya overnight, doon kayo magpasalamat. Hanggang umaga magpasalamat tayo sa Panginoon. No? Kaya, challenge mga kapatid, attend tayo ng mga prayer gathering. Lalo nyo pong ma-encounter ng Panginoon. Sasabihin mo, Lord, gusto ko na Lord na yakapin. Gusto ko Lord, laging maranasan ang presensya mo. Mararanasan mo yan pag lagi kang lululog sa Panginoon. Mga kapatid. Yun po yung pinakasekreto. At para maranasan mo yung kapuspusan ng banal na Espiritu, lalo kang dumulog sa Panginoon. Lumapit sa Panginoon sa pamagitan po ng sama-samang pananalangin and also your personal prayer sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Kaya dito tayo sa ating pagtatapos, mga kapatid. Hallelujah. Sabi po ni Pablo, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Kailangan talaga mga kapatid. Papaano tayo magkakaroon po ng gabay ng banal na Espiritu kung tayo mismong sisidlan ay walang kabanalan? Dapat magkaroon ng kabanalan, mga kapatid. At alam niyo po sa pagdalo ng prayer meeting, overnight prayer meeting, so much prayer and fasting, dun po magiging banal tayo. Amen po? Papabanalin ka ng Panginoon, mga kapatid. Kaya dito sinabi ni Pablo, dapat sa tulong ng banal na Espiritu, mga kapatid. Kasi sometimes nagpipray tayo, para bang yung prayer natin, hindi natin ramdam eh. Para bang wala lang. Minsan, parang pumipikit ka na, tapos hanggang nakatulog ka na, hindi ka nakapag-close ng prayer mo. Kasi bakit? Wala po ang banal na Espiritu. Experience. Ako, experience ko po yun eh. Mga kapatid, hindi ko nahiyang sabihin sa inyo. Kasi bakit? That time, hindi ko ranas ang banal na Espiritu. Para bang
Yung prayer ko parang gano'n lang, mga kapatid. Dapat mag-aim tayo ng mas mataas pa sa pagdating po sa pananalangin. At ang church po ito ay patuloy po kayong kinukumbida. Si Nanay Betty, siya po'y may edad na, pero hindi tumitigil sa pagdalo sa mga pananalangin. Ma-challenge tayo, especially sa mga malalakis pa. Gamitin po natin ito para tayo may patuloy na bumuti sa ating paglilingkod sa Panginoon at maranasan po natin itong banal na Espiritu. Sabi ni Pablo, panalangin yung lahat ng dapat ipanalangin. Si Pablo, punta sa church, ano mga dapat ipanalangin? Ang dami, mga kapatid. Ang dami talaga. Huwag kayong magpabaya, sabi ni Pablo. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Kasi dito, madalas tayo po ang sama-samang nananalangin. Pastor, kapatid, sister, brother, ano bang prayer request? Pag-pray ka. At kung may problema ka, sabihin mo, may problema po ako. Sister, brother, pastor, pag-pray niyo po kami. Dahil po doon, meron ka ng tatuwang, hindi ka na nag-iisa. Ibig sabihin, yung pasan-pasan kung sobrang bigat, nabawasan, ay nagpasan ng isa. Tapos umatid ka ulit ng prayer meeting. Nakapag-pray ng isa, nadagdagan ng dalawa, di tatlo na kayo pumapasan, hanggang sa marami ang pumapasan ng ating mga problema, mga kapatid. Nagiging mas magaan ito. Amen po ba? Kaya ini-encourage ko po kayo, dalo tayo sa mga prayer camp. Amen? Tayo lahat at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Sige po, dahil ang tema po natin is all about po sa pananalangin. Sino po dito may mga prayer request? Taas ang mga kamay. Prayer request. Mga kailangan sa Panginoon. Sa pamilya. Sa ating mga mahal sa buhay. Taas po ang ating mga kamay. Mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang pananalangin po ay makapangyarihan. No? Ito po, si Lord mismo ang nabigay sa atin ng kapamaraanan how to pray sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. Sa may mga kahilingan sa Panginoon, ano man yan, mga kapatid, hindi ko po alam yan. Pero ang Lord, siyasat ang ating mind, ang ating heart. At sa lahat ng sitwasyon na meron po kayo sa umaga po ito, ang Lord po alam yan, mga kapatid. At tayo po'y dudulog sa Panginoon. Hallelujah. At ang Diyos po ay mahabagin. At sinabi sa kanyang mga salita, chapter 21, verse 21 po ng Matthew. Ang sino man sa inyo, hallelujah, na gustong lumapit sa Diyos at manalangin, magkaroon po ng pananampalataya. At sabi ni Jesus Christ, kaya niyo gawin ito. At utusan niyo ang bundok na ito at tumalon sa dagat. Sabi ng Lord, kayang gawin. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, anumang klaseng sitwasyon meron ka. Sobrang bigat, mabigat, medyo. Anumang sitwasyon na hindi mo ninanais. Utusan mo itong lumaya sa iyong buhay. At ang Diyos po'y gagawa ng himala, mga kapatid. Ito man ang ating sarili, na minsan akala natin na tayo ba ay maayos sa harapan ng Diyos, pero hindi pala. Ito na yung pagkakataon, mga kapatid, na ito po ay ating pong ibigay sa Panginoon. I-surrender sa Lord ang lahat. At ito ay idadalangin natin sa Kanya. At hihingin natin po ang gabay ng Diyos sa mga pong ito. Hallelujah, Father God. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa mga pong ito. Salamat sa bawat isang nakataas sa kamay, Panginoon. Lord, alam niyo po yung buhay nila. Siyasan niyo po yung puso nila. Siyasan niyo, Diyos, yung kanilang mga kaisipan, Panginoon. Ano man ang situation na meron sila, O Diyos, sa umaga po ito. Ito po hindi lingid sa kanila, hindi lingid sa iyo, O Diyos. Panginoon, sama-sama po kami dumadalangin, Father God. Hallelujah. At kami po'y naniniwala at nananampalataya, Panginoon. Nasabi mga pananalangin na mayroong pananampalataya, O Diyos. Kayo po ay kikilos. Kayo po ay gagawa, Panginoon, ng mga himala sa aming pong mga buhay. Especially, O Diyos, magkaroon po ng breakthrough in our lives in Jesus Christ, especially sa pagsunod po namin sa inyo, Father God. Lord, ayusin niyo po yung aming mga puso, Panginoon. Kung ito, O Diyos, ay matigas, Panginoon, palitan niyo ito ng pusong laman na hanggang sumunod sa iyo, Father God. Lord, hallelujah. Sa mga nakataas ang kamay, Panginoon, may mga problema. Lord, hallelujah. Sa iyo, O Diyos, Panginoon, mayroon pong sapat na solusyon, O Diyos, pagtugon sa lumang klaseng problema. And I cast out, in Jesus' name, the spirit of problem. In Jesus' name, I destroy in the mighty name of Jesus. Sa may mga karamdaman, Panginoon, hallelujah, sinabi mo sa iyong mga salita, you are the great healer.
You are the great physician, Panginoon. Father God, hallelujah. Lord, sa mga karamdaman, Panginoon, dinadaan po namin sa pananalangin, magkaroon po ng pagaling, Panginoon. I rebuke the spirit of sickness na lumayas sa aming mga katawan. In Jesus' name. In Jesus' name. Father God, salamat po. At ganoon din po, Diyos, hallelujah, sa mga financial problem. Father God, nothing is impossible in your name. Ikaw po ang mayamang Diyos. Father God, sa mga may nahirapan financially, I destroy the spirit of poverty. And I declare, Lord, hallelujah, sa mga oras na ito, abundant life, hallelujah, maranasan po ng bawat isa. Magkaroon po ng breakthrough sa kanilang finances in Jesus' name. Lord, salamat po, Panginoon. Sa mga nanghihina spiritually, Father God, I pray, hallelujah, sa mga oras na ito, Panginoon, Jesus Christ, tapos na yung aming po Diyos na pagsuway sa'yo. Tapos na po, Panginoon, yung ayaw namin umattend ng mga gawain. Ito na yung tamang oras, Diyos, hallelujah, na magkaroon po ng spiritual breakthrough in our lives, in Jesus' name. Lord, hallelujah, paglaya, Panginoon Jesus, na kami patuloy na makasunod sa iyo, Panginoon. Father God, we pray, hallelujah, sa mga oras na ito, Panginoon, na kami, O Diyos, ay patuloy na makasunod sa iyo. Patuloy, Panginoon Jesus, na maging matapat sa iyo, Panginoon. And of course, in our lives, Panginoon, hallelujah, ang aming mga pananalangin, Panginoon, na Father God, tulungan niyo po kami. Kung kami po, Diyos, hallelujah, ay nagda-doubt minsan, Lord, parang ayaw namin pumattend sa mga gawain, patungkol po sa pananalangin, Father God, Lord Jesus, tulungan niyo po kami. Ipakita niyo po sa amin, Panginoon, ang kahalagahan po ito ng mga pananalangin, O Diyos, mga prayer gathering ng church. Lord, hallelujah, sa mga oras na ito, Panginoon, we are overcomer. In Jesus' name, at kami, Panginoon Jesus, hallelujah, ay tiyak na nagtagumpay, patuloy na attend ng mga gawain, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, salamat naman. Salamat o Diyos sa pagbibigay niyo po sa amin, Panginoon, ng kalaman, wisdom. Hallelujah. Para kami patuloy na sumunod sa iyo mightily. Lord, sa mga oras sa bawat isang narito, Panginoon, akin po, Diyos, ay dinidikta na sa kanilang mga buhay. O Diyos, simula ngayon, na sila, O Diyos, hallelujah, ay magiging isang masunuring Kristiyano, mananampalataya mo po, Panginoon. At Lord, pag ginawa po namin ito, makikita namin kung sino ka, makikita namin kung sino ang totoong Diyos, at mararanasan namin kung sino ang totoong Diyos. Father God, salamat po sa mga Panginoon. We give you praise, hallelujah, thanksgiving, adoration, in your mighty name, Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. God bless po sa bawat isa, mga kapatid.